sa amin ay natatagong paraiso. Ang Navotas ay isang coastal town na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Metro Manila. Ito ay tinaguriang fishing capital ng Pilipinas na kung saan 70% ng mga residente rito ay nakadepende sa pangingisda. Dahil nga sa tinagurian itong fishing capital ng Pilipinas dito sa Navotas, makikita ang ipinagmamalaking Navotas Fishport Complex, pinakamalaki sa mga naglalaki ng bagsakan at babaan ng mga iba't ibang uri ng isda't lamantagan sa timog silangang araw. Ang fishport ay bukas 24 oras, abala sa pangangalakan ng mga isda. Ngunit alam niyo ba na mas matrabaho sa fishport tuwing gabi? Pagsapit na ng gabi, nagsisimula ng maging mas abala ang lahat. Sa oras kasi ito, binababa na ang mga nakalak na isda mula sa karagatan. Kanya-kanyang mga pisig at lakas ng mga tao roon ang ginagamit upang kargahin ang balye-banyerang dami ng isda. Iba't ibang klase rin ng mga isda ang makikita mo rito. Kapag nilipot mo ang fishport, mapapahanga ka sa laki nito at aakalain mong ikaw ay nasa museo ng mga isda. Bukod sa mga abalang tao rito sa fishport, alam niyo ba na dito rin sa Navotas ay may natatagong paraiso na kung saan hindi lang tao ang resibo o pagdamag, kundi iba't ibang klase naman ng hayop ang abala at payapang nabubuhay. Ang Isla Pulo ay isang maliit na komunidad sa isang makinis na lupain na matatagpuan sa silangang bahagi ng baybayin ng Manila Bay at hilagang bahagi naman ng Navotas. Ang pumunta ng Isla Pulo. Dahil mula sa Barangay Tansa, kailangan mo pang sumakay ng bangka at tumawid sa seawall upang makarating doon. Aabutin ka ng mga 15 hanggang 20 minuto bago makarating doon. Dito, sa maliit na paraiso ito, matatagpuan ang tunay na ganda ng kalikasang ipinagkaloob sa atin. Mga mabeberde at malalagong puno, malinis at malinaw na tubig at ang kalangitang halos dumikit na sa ibabaw na bahagi ng karagatan.
Bukod dito, makikita rin sa Isla Pulo ang natatago nitong mga bakawan na siyang tirahan ng iba't ibang mga hayop. Tunay niyang sa gitna pa rin ng dumaraming polusyon sa Pilipinas, may natatago pa ring yaman at ganda sa ating bansa. Tulad nga ng natatagong paraiso sa Isla Pulo. Nasa ating mga kamay ang kakayahan upang manipulahin ang kalikasan, kaya kung hindi natin pangangalagaan ang natitira pang mga likas na yaman ngayon, paano na kaya ang mga susunod na henerasyon?